Kasabi, magsitayo po ang lahat at atin pong dasalin ang Regina Kelly. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Reyna sa langit, magalak ka, Alleluia, Sapagkat ang minarapat mong taglayin, Alleluia. ay muling nabuhay ayon sa kanyang sinabi. Ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia. Magalak ka at magpakaligaya, O Birheng Maria, Alleluia. Sapagkat ang Panginoon ay totoong muling nabuhay, Alleluia. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming Heso Kristo. Alang-alang kay Mariang Birheng Ina ng Diyos, ipagkaloob mong makamta namin ang galak ng buhay na di matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magsiupo muna po tayo muli.
you show us the right and shining way. We pledge you love and offer you a rosary each day. You promised at Fatima each time that you appeared to help us if we pray to you, to banish war and fear. Dear Lady, on first Saturdays, we ask your guiding hand for peace and guidance here on earth, protection for our land.
Magsitayo na po ang lahat. O Birhen ng Fatima, kami dumudulog sa iyong awat alindog at napakukupkop. Ituro mo inang mahal, matuwid na daan. Lagi kaming magdarasal ng rosaryo mong mahal. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Sa araw na ito, ginugunita at inaalala natin ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Fatima. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming Hesukristo. Alang-alang kay Mariang Birheng Ina ng Diyos, ipagkaloob mong makamtan namin ang galak ng buhay na di matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea. Taglay ang bilin ni Pablo kina Silas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, "Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito, sa Diyos na hindi nakikilala. Ang inyong sinasamba, kahit hindi nyo kilala, ay siya kong ipinapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa, kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya'y nangangailangan ng anuman, kaya siya'y pinaglilingkuran ng tao.
sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isa'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao, tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata. Tayo nga'y mga anak niya, yamang tayo'y mga anak ng Diyos. Huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng tao. Ngunit ngayoy, iniuutos niya na magsisi sila talikdan ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat, nang buhayin niyang muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tiniya siya ng ilan, ngunit sinabi naman ng iba, ibig namin kayong mapakinggan uli tungkol dito. At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito si Dionisio, na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumama ring babaeng nagngangalang Damaris at mga iba pa. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ng Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas, siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang, kasama ang hukbo mong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae't lalaki, mga kabataan, matatandang tao't kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng poon, lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalay, pinakamaigi. Sa langit at lupay, walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hilingin ko sa Ama, Espiritu'y sugod niya upang sumainyo't minang.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako, sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, patuloy po tayo sa ating pagninilay. Ngayon pa din pong ika-6 na linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At sa araw na ito, kagaya ng aking nabanggit sa pasimula po ng ating pagdiriwang, ay inaalala at ginugunita po natin ang kapistahan ng pagpapakita ng Mahal na Birhen sa Fatima. At kanino po nagpakita ang Mahal na Birhen sa Fatima? Sa 3 bata, kay Lucia, kay Jacinta, at kay Francisco. At 2 po dito sa mga batang ito ay naideklara na pong santo. At ang isa po ay patungo po sa pagiging santo. Pero mga kapatid, alam po natin na ang bawat isa sa atin nangangarap din naman pong maging santo. Tama po ba? Sana naman po. Nandun po sa pangarap natin bilang mga Kristiyano, ang pagsusumikap po natin na balang araw, tayo din ay maging mga banal. Kaya ho, magandang tanungin, paano po ba natin naiintindihan ng kabanalan? Paano po ba tayo nagsusumikap na maging isang tunay na banal? Madalas po kapag sinabi natin na ang isang tao ay banal, yan po yung mga taong nakikita natin sa loob ng simbahan na nagdarasal, nag-aalay ng kung ano-ano sa simbahan, nag-aalay ng kandila, nag-aalay ng panalangin. Marahil ang sasabihin ng ilan, ang taong yan, Father, banal, kasi hindi yan marunong magalit. Ang taong yang banal, kasi lagi ko yan nakikita doon sa simbahan, nananalangin, nagdarasal. Pero mga kapatid, ano po ba ang tunay na kabanalan? Ang kabanalan, mga kapatid, ay tunay na pagtanggap kay Jesus. Alam niyo po, nung pinagninilayan ko po ang kapistahan natin para sa araw na ito, natanong ko sa aking sarili, nagpakita ba ang Mahal na Birhen sa 3 bata na ito dahil sila ay banal? O naging tunay na banal ang mga batang ito dahil nagpakita sa kanila ang Mahal na Birhen? Ano kaya ang kasagutan doon? Mga kapatid, mga simpleng bata ang mga batang pinagpakitaan ng Mahal na Birhen. Pero ngunit sa kanilang kasimplehan, tunay silang naging banal. Ibig sabihin, mga kapatid, ang bawat isa pala sa atin may kakayanan maging banal. Bakit? Dahil hindi lang nagpapakita sa atin ang Panginoon, hindi lang basta nagpapakita sa atin ang Mahal na Birhen. Tandaan po natin, mga kapatid, na kapag tayo ay dumadalo ng Eucharistia,
Hindi lang nagpapakita si Jesus bilang isang tinapay at bilang isang alak. Ngunit tinatanggap natin ang Panginoon sa ating mga puso at kalooban sa pamamagitan ng kanyang katawan na ipinagkakaloob sa atin. Sa banaling salita po mga kapatid, ang Eukaristiya, ang pagdalo kay Jesus, ang pagtanggap kay Jesus, ang siyang tunay na nagpapabanal sa ating buhay. Marahil ang kabanalan ng tatlong batang ito ay hindi lang dahil meron silang biyayang tinanggap nung nakita nila ang mahal na Birhen. Ngunit natamo nila ang tunay na kabanalan nung tinanggap nila si Jesus sa pamamagitan ng mahal na Birhen sa kanilang buhay. Kaya, makasalanan man tayo, may pagkukulang man tayo, may kakayanan tayong maging banal. Tingnan mo ninyo yung katabi ninyo. Sabihin mo, pwede kang maging banal. Tanggapin mo lang ang mahal na pong Jesus Nazareno. Tanggapin mo lang si Jesus. May kakayanan kang maging banal. Alam niyo po mga kapatid, nung nagpakita po ang mahal na Birhen sa tatlong batang ito po ay nung taong 1917. Mahigit 110 taon na po ang nakakaraan nung nagpakita po ang mahal na Birhen ng Fatima sa tatlong batang ito. At nung panahon na yon, nakakaranas po tayo ng unang pandigmaang daigdig. First World War. Kaya ano ang panalangin ng mahal na Birhen? Magbalik loob sa Panginoon. Humingi ng kapatawaran sa pagkakasala at manalangin ng rosaryo para sa kapayapaan. Mga kapatid, mahigit 100 taon na po ang nakakaraan. Yun po ang mensahe ng mahal na Birhen. Pero ang tanong, di ba ho, hanggang ngayon, may digmaan pa din, may kaguluhan pa din, may hindi pa din pagkakasunduan, magulo pa din ang lipunan, magulo pa din ang lahat ng bagay. Ngunit baka marahil ang mensahe ng mahal na Birhen noon ay hindi pa natin lubos na tinatanggap. At oras na tanggapin natin ang mensahe ng mahal na Birhen, doon magkakaroon ng kapayapaang minimithi mismo ng ina ng Diyos. Baka maraming kaguluhan sa mundo dahil nagiging makasarili. Kaya marahil maraming kagustuhan sa mundo dahil sariling interes ang namumutawi. Pero kung sinatanggap ang Panginoon sa ating puso at buhay, namumutawi ang katotohanan, ang kapayapaan, at ang pag-ibig ng Diyos. Marahil ang mensahe ng mahal na Birhen ng Fatima ay mensahe niya magpahanggang ngayon. Natanggapin natin si Jesus, magbalik loob tayo sa Panginoon, at tunay tayong magiging banal. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, ngayong inaalala po natin ang pagpapakita ng mahal na Birhen ng Fatima. Patuloy po nating ipanalangin ang ating mga sarili upang tanggapin natin siya ng lubos. At kapag sa pagtanggap natin ng lubos sa Kanya, tunay tayong magiging banal ng may kapayapaan at pag-ibig. Ipanalangin din natin ang bawat isa na tunay nating matanggap ang mensahe ng mahal na Birhen upang tunay tayong magkaroon ng pagbabalik loob sa Kanya at makamit ang kapayapaan sa ating sarili at higit sa lahat, kapayapaan sa buong mundo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal na mga kapatid, inihandog sa atin ng Diyos ang kapayapaan ng pakipagkasundo sa pamamagitan ni Jesus, ang anak ni Maria. Ipanalangin natin na manatili sa atin ang kapayapaan. Ang atin pong panalangin
Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan sa ilalim ng pagtatangkilik ng Birhen ng Fatima, naway higit na mailapit ang bayan ng Diyos kay Kristo at sa isa't isa. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno sa buong mundo, naway patnubayan ni Maria, ang Birhen ng Fatima, sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan ng mga bansa. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga Kristiyanong pamayanan, naway magsikap na makamit ang kapayapaan ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa sa mga espiritual o pisikal na kahinaan, naway kahabagan ni Maria. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Tayo naway lukuban ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang makita sa ating mundo ang handog na kapayapaan. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ama, nalalaman namin na nagmumula sa iyong lahat ng mabubuting bagay. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan sa tulong ng makapangyarihang pamamagitan ni Maria. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Hallelujah. 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 Ang painayanig, ito rin ay tumahimik. Ang puon ay tumindig bilang lukong natin. Hallelujah. 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 Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Magalak tayo't magdiwang sa Kanya. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa aming paghahain ngayong ang mahal na Birheng ginugunita. Kami humihiling na kami ay matulungan nawa ng iyong nagkatawang taong anak na naghain ng sarili sa krus na dambana at ngayon nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinararangalan ng mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Si Kristo iningalay na
masaya sa tinapay na pangista bago't wagas. Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kaniyang kabutihan. Pag-ibig niya'y laging tapat kailanman. Si Kristo'y inialay na, pamaskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pangistat bago't wagas. Alleluia. Ang taga-Israel, bayang sabihit kanilang ihayag. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inialay na, pamaskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, babasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagtibayin mo ang aming kalooban, ang aming pinagsaluhang panandaan ng pananampalatayang tunay, ang pinaninindigan naming Diyos na totoo at taong totoo, na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan, ay sinawang mapagindapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay, sa bisa ng kanyang nagliligtas na pakikinabang, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon,
magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at ligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaragal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaragal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walhati ka namin.